bilang isang tenant po. Tsaka may karapatan po ba yung kasero namin na basta-basta na lang po kami paalisin sa tinitirahan namin? Pinalis? Well, unang-una, kailangan may kontrata, no? Kapag may kontrata, dapat sundan yung kontrata, kung ano nakalagay sa kontrata. Ngayon, kung walang kontrata, it's either month to month or day to day yung dapat magbabayad ng renta. Ngayon, kung hindi kayo magbayad ng renta, syempre, karapatan ng may-ari na paalisin kayo sa tinitirhan ninyo. At meron dapat prosesong dinadaanan yan. Syempre, yung dinadaanan yan, may demand letter, tapos kapag hindi kayo umalis, dadalhin kayo sa barangay. Kapag hindi kayo pumayag sa barangay, pwede kayo kasuhan sa korte. At syempre, lahat ng gastos ng korte, sa korte, pwede ring isingil sa inyo. So, ang dapat tignan natin, ano yung nakasaad sa kontrata nung pumasok kayo sa kasunduan na irerenta ninyo yung bahay? Po, nung tumira, magdadalawang taon na po kasi kami nakatira doon. So, binigyan niya po ako ng kontrata this March lang po. Tapos yung kontrata hindi ko po nabasa. Basta lang niya po sa akin pinapirmahan. Kasi po English po yung nakasulat doon. So, basta lang niya sa akin pinapirmahan. Tapos di niya man lang ako inalaw na basahin man lang yung sa harap niya. Well, hindi natin matitiyak, no? Kung pinabasa sa inyo, bahala na sa korte yan. Pero ang mahirap dito, pinapirma at pumirma ka. Yun lang. No? So, yun yung ang assumption dyan at sasabihin ng korte, nabasa mo yung nilalaman ng kontrata. Ngayon, nasa panig mo ang dapat magpatunay na hindi mo nabasa yung kontrata. Kailangan patunayan mo yun sa korte. At pero ang usually ang susundan dito yung nakasaad sa kontrata at yan ang magiging gabay at law between the parties. Yun lang. Tapos isa pa po, hindi po niya tinanggap kasi hindi niya po tinanggap yung bayad ko nitong huli. So, ang kulang lang po kasi namin sa kanya lumalabas yung deposito po namin. Nilang po ang kulang namin. Tapos, ang ano po doon, yung mga palyo po namin na hinabol po namin, pinilit po namin habulin. Ngayon, ang nangyari po, parang naano lang po kami kasi pinaghabol niya po kami ng pinaghabol tapos paalisin din po kami. Binibigyan ko po siya ng bayad. Di niya po tinanggap. Sabi niya po sa nanay ko, alis na lang daw po kami. Kasi, saka sabi po din niya na yung nirentahan daw po namin, pinaparentahan na rin daw po niya sa iba. Kumbaga for rent na daw po yung inuupahan namin. Well, ang lalabas niyan, kailangan talaga pumunta kayo sa barangay. Ang barangay ang mag-conciliate kung sino yung tama dito at kailangan sagutin kung bakit ayaw tanggapin ng may-ari ng bahay yung renta na binabayaran ninyo. Siyempre, titignan rin nila yung kontrata kung ano nakasaad doon at doon malalaman kung sino ba talaga ang may pagkukulang dito sa usapin na ito. So hindi mo maiwasan na huwag pumunta sa barangay dahil kung pinapaalis na kayo o ayaw tanggapin, the best way is pumunta na kayo sa barangay at sabihin niyo sa barangay na handa na kami magbayad naman ayaw lang tanggapin So ilalabas mo yung kontrata doon, no? Ilalabas na rin yung kontrata doon para at least malaman kung sino nasa tama. Okay.